Hi guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. Kung bago pa lang kayo at di pa nakapag-subscribe, please do subscribe at hit mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Ngayon naman mga sir ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-rewind ng single phase dual capacitor motor. Ngayon gagawin ko to step by step na ituturo ko to. Lahat-lahat isi-share ko sa inyo kung paano mag-rewind ito. Pero bago ang lahat, intro muna tayo mga sir. Hello mga sir, ngayon naman ay nandito na tayo sa part 3 ng ating tutorial kung saan ituturo ko sa inyo mga sir kung paano magkuha ng diagram no. Ito mga sir ay napaka-importante. Bago natin babaklasin itong winding, dapat kukunan muna natin ito ng diagram. Ang diagram naman ito ay ibabase natin sa original ito sa motor bali. Kaya ituturo ko sa inyo mga sir. Ang una pala natin gagawin ito mga sir, kung makikita nyo, yan, yung starting winding mga sir, ayan, may nagsishare bali sa slots yan. Isa yan sa iti-take note nyo. Yung 1 to 10 na span niya ay nagsishare sa isang slots lamang. Para hindi nyo malimutan yan, kailangan nyo isulat ito mga sir. Bali ito na yung nangyari mga sir. Ito yung 1 to 6, 1 to 8 at saka yung 1 to 10. Yung 1 to 10 ng first pole at saka second pole nagka-share yan mga sir, nagsishare ng isang slots. Bali yan, iti-take note nyo yan para hindi nyo makalimutan pag once na mabaklas natin to itong winding sa loob. Isa yan mga sir, ito ay tips ko lang to, nasa sa inyo na kung gagayahin nyo or hindi, kukopyahin nyo or hindi, sa inyo na yan. Pero kung kaya nyo namang imemorize, nasa sa inyo na yan mga sir. Ito ay paalala ko lamang, dapat isulat yung ganyan mga sir para hindi nyo makalimutan. Mas sure kasi no pag nakasulat sa ating papel, naka-take note. Tapos ang pangalawa naman mga sir, ang tatandaan nyo mga sir ay yung posisyon ng location ng starting, ito running winding at starting winding, kung saan nakapatong yung starting sa running. Dapat alamin natin kung saan siya nakuwil. Bali, ito yung ginawa ko mga sir, ito yung running coil bali to. Ito yung 1 to 3, 1 to 5, 1 to 7 at saka 1 to 9 na span. Halimbawa natapos natin lahat ng running, saan ba tayo magsisimula? Sa starting. Siyempre ibabase natin yung mga sir dito sa actual. Yan, ipapakita ko sa inyo mga sir. Yan, ito na bali yung actual mga sir. Kung idodrawing ko na lang mga sir, kung hindi masyadong maklaro sa cam, iangat mo lang yan mga sir, iangat natin yan para mas klaro natin. Bali, dahil hindi masyadong makita, ay i-drawing ko na lang mga sir. Yung maliit na coil ng starting ay nakapatong siya sa pangalawang coil ng running winding bali, yun sa pinakamaliit. Kaya isa yan sa iti-take note nyo mga sir. Ipapakita ko sa inyo sa drawing mga sir, ganyan bali ang nangyayari. Ganito bali mga sir. Yan bali mga sir. Ito yung running bali natin mga sir. Dahil tiningnan natin sa actual, yung maliit na coil ng starting winding ay nakapatong sa bali dito sa pangalang coil ng running winding. Bali dito natin papasok yung maliit ng coil ng starting, yung may span na 1 to 6. Kaya i-take note rin natin to mga sir no, para hindi tayo mawala bali pag once na baklas natin to itong winding dito. Yan, kailangan natin i-take note rin yan mga sir. Isa to sa tips na ituturo ko sa inyo. Gagawin ko dito, papakita ko bali. Dito tayo magsisimula. Ibig sabihin dito yung 1 to 6 niya mga sir. Nagsishare rin siya ng slots. Sa starting na to mga sir ha, magbibilang tayo ng 6 no, kasi may span siya na 1 to 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibig sabihin dito yan mga sir. Bali ganyan ang nangyayari mga sir. Ito naman beginning ng starting bali. Ito beginning to ng running, ending ng running. Ito naman beginning ng
starting. Tapos yung, di ba may 3 coil per group siya mga sir. May 1 to 8 at saka 1 to 10. Dito na bali yung pangalawang coil naman niya mga sir. Dito na yun sa 1 to 8 niya bali. Ganyan bali ang nangyayari mga sir. Pumasok sa dyan. Tapos yung malaking coil dun sa bakanting slots. Yan, yung 1 to 10 na span. Dun siya papasok sa 1 to 10 na span. Tapos lalabas na yan mga sir. Ganyan na mangyayari. Yan na bali. Yung sa starting mga sir. Ang maliit na coil niya ay nagsishare siya sa pangalawa sa running bali no, sa pinakamaliit. Tapos yung malaki niya dito sa bakanting slots ng stator bali natin. Kasi isa lang yan dahil yung isang coil naman ng starting ay magsishare siya dito mga sir. Tulad ng pinakita ko dito kanina bali yan. Nagsishare siya sa isang slots lang. Yeah, dito na bali yun papasok yung isang slots na yan. Yan yung isang coil bali ng 1 to 10 sa starting. Once na nakuha natin to mga sir, tapos na tayo sa dalawa. Ito yung baling unang tip ko. Tapos ito naman yung pangalawa. Puntahan tayo sa pangatlo mga sir to. Importante ito mga sir. Yan. Dito muna tayo sa running winding. Diba yung running winding may 4 na 4 coil per group siya. Ito na yun sa 2, 3, 4. Sa starting naman may 3 coil per group. 1, 2, 3. Depende na sa inyo kung saan kayo mauna. Sa akin umuuna ako sa dito ako inuuna ko yung running winding. Kukunan natin yun ng diagram mga sir, importante ito bago natin babaklasin. Sa pagkuha naman ng diagram, siyempre mga sir dapat nakabase tayo palagi dyan sa motor mga sir. Dyan sa i-rewind natin. Kasi hindi lahat ng motor ay parihang design mga sira. Dalawa kasing polarity, may tinatawag na consequent at mayroon ng alternate polarity. Kaya dapat ibabase natin dito sa actual mga sir. Dahil hindi masyadong makita sa camera, titingnan ko na lang dito tapos idodrawing ko bali dito. Ito yung first pole, second pole, third pole at saka fourth pole lang starting running winding bali. Ito yun 1, 2, 3 at saka 4. Uunahin ko yung running winding 1, 2, 3, 4. Yeah, ito na bali yun mga sir. 1, 2, 3, 4. Pag clockwise ako mga sir, doon ako kukuha. Susundan ko nito, tapos ipapakita ko sa iyo sa drawing kung paano. Bali, ito yung first pole mga sir ng running winding. Yung beginning niya nakalabas bali. Nakalabas yan mga sir. Ganyan bali. Tapos yung ending niya, ito ang hanapin natin mga sir. Dito ko hanapin. Kita ko na yung ending niya. Pumunta sa ending ng second pole bali. Ito mga sir, ito yung sinulat ko. First pole, second pole, third, saka fourth bali. Yung ending niya, pumunta dito sa ending rin ng second pole bali. Ibabase natin sa nakikita natin dito mga sir sa actual. Dodrawing ko muna dito mga sir, tapos papakita ko sa inyo. Yan mga sir, nakakonect bali yung ending ng first pole doon sa ending ng second pole. Hanapin naman natin yung beginning ng second pole bali, kung saan siya nakakonect. Yung beginning ng second pole pumunta sa beginning ng third pole bali mga sir. Yung beginning ng second pole pumunta sa beginning ng third pole. Tapos hahanapin naman natin yung ending ng third pole mga sir. Yung ending ng third pole pumunta sa ending ng fourth pole. Bali, 4. Yan mga sir, yung ending ng sa third pole bali pumunta rin sa ending ng pang-4 na pole bali. Tapos yung beginning niya mga sir nakalabas na, which is ito yun bali yung naputol bali natin na winding. Sayang no kung hindi lang sana naputol napakita ko sa inyo dito actual bali no. Pero ganun pa man, gagawa natin yun ng diagram pa rin mga sir.
Bali, ganito na nangyayari mga sir. Ito na yung U1, ito naman yung U2 bali. Sa running winding. Dahil tapos na mga sir, punta naman tayo sa starting winding bali. Yung sa ibabaw. Ulitin ko mga sir ha, walang problema kahit saan kayo mag-umpisa sa starting o sa running. Nasa sa inyo yan kung saan kayo mas komportable. Yung beginning ng hindi makita source cam no. Yan. Yung beginning ng starting kalabas tapos yung ending niya pumunta sa ending ng to second pole. Bali pagawin. Bali ganun ang nangyayari mga sir. Yung beginning niya nakalabas, yung ending niya pumunta sa ending rin ng pangalawang pole bali. Ngayon man sir, ito na yung isa sa iniingatan natin. Ito mga sir ay naka-center top bali to. Yung beginning ng number 2, hindi yan nakakonect sa third pole. Nakalabas yan dito sa likod. Dito yan, dinala yan bali dito mga sir. Naalala nyo sa first part natin, yung naglagay tayo ng number 2 at saka number 3. Ito na yun mga sir, dito yung number 2 at ito naman yung number 3 bali. Papakita ko na lang sa inyo mga sir ha. Yan mga sir, bali yung beginning ng number 2, dinala yan sa likod mga sir, doon sa likuran ng motor bali natin. Ito yung harapan, di ba? Dinala yan dito dahil dito yung may butas, dito yung may centrifugal switch, di ba? Dito yung nabanda. Yeah, dadalhin natin yun bali yung number 2 dito. Yung beginning yan. Bali ganito ang mangyayari mga sir. Kung dito nyo ilalabas yan mga sir, dito nyo ilalabas, pangit sa tingnan mga sir kasi magpapagapang tayo ng wire papunta sa centrifugal switch. Kaya mas maganda doon natin ilabas sa likod kasi may butas dito, di ba? Yung diyan dito. Makikita mo may butas diyan dito bali. Kaya dadalhin natin yan sa likod. Kung dito nyo nailabas, pangit na tingnan kasi magpapagapang ka ng wire. Pero depende na yan sa inyo mga sir, no? Ito kasi ang original kaya susundin natin. Ganyan mga sir. Tapos yung beginning ng pangatlong pole mga sir ay hindi natin yan nakikita dito dahil nandito yan sa likod yung may marka na number 3 bali. Ito yun, dinala rin bali dito yung beginning ng number 3. Ibig sabihin gagawin ko na lang yung beginning ng number 3 mga sir, dinala rin yan sa likod. Yung 2 at saka 3 na wire, yung dalawa, ito na bali yun mga sir. Yan na yan, may number 2 at saka may number 3 bali. Ito na bali yan. Tapos hahanapin na lang natin yung ending ng third pole bali kung saan nakakonek yan. Ending ng third pole pumunta sa ending ng puro bali. Yung ending ng pangatlong pole mga sir pumunta sa ending ng pang-apat bali na pole. Tapos yung beginning ng pang-apat na pole ay naputol na, nakalabas na. Ito naman yun mga sir bali. Gagawa natin ito ng drawing bali. Ito naman yung G1. Ito na bali yun mga sir, yung Z1 at saka Z2. Ito naman yung U1 at saka U2. Bali yung apat na wire to, isa, dalawa, tatlo, apat. Ito na bali yun mga sir. Yung sa first video natin. Ito na bali yun mga sir. Yung U1, U2, at saka Z1, Z2. Bali ito na yun mga sir. Yan. Ito na yun. Itong apat. Once na nakuha na natin ito ng diagram mga sir, pwede natin itong babaklasin. Ito bali, itong winding. Yan, pwede natin itong babaklasin yung winding na yan. Sa pagbaklas naman ng winding mga sir, ginagamit ko dati yung cord chisel. May nabili kasi ako dati pero na-misplace ko lang. Hindi ko na maalala kung saan ko yun nailagay. Kung halimbawa, kung mayroon kayong cord chisel mga sir, pwede nyo ito putulin dito bali yan. Hanggang maputol nyo ito lahat ng winding. Tapos pag naputol nyo ito lahat, pwede nyo
pwede nyo nang bunutin dito sa kabila mga sir. Yan, madali nyo lang mabubunot kasi putol na bali dito. Pero technical naman to gawain mga sir, no? Kanya-kanya na tayong diskarte. Sa akin lang ay kung paano, isi-share ko lang kung paano ang paggawa nito ng mabilis. Dahil nawala yung cord chisel ko, ang gawin ko na lang, puputulin ko na lang gamit ng side cutter. Puputulin ko dito, yan, hatiin ko lahat yan. Tapos bubunutin ko na lang pa isa-isa, kaunti sa slots, ilalabas ko. Medyo mabagal lang. Mas maganda sana kung mayroon tayong cord chisel para mabilis yung trabaho. Pero ganoon pa man, kanya-kanya tayo sa diskarte mga sir, no? Nasa sa inyo na kung paano ito babaklasin. Importante, nakuha na natin to ng diagram mga sir. Dapat bago natin to babaklasin, gagawa muna tayo ng ganito. Kasi sa once na mag-coil na tayo, babalik natin dito, ibabase naman natin sa ginawa natin ang top kibala yung connection niya. Yun lang mga sir, sana nakatulong sa inyo ang video na to at ingat-ingat lang tayo palagi. God bless.